Hello ka-trade, kumusta? Dito sa video nito, tuturuan ko kayong mag-trade ng crypto or Bitcoin dito sa XMMT4 trading platform. So meron tayong nakitang post ka-trade galing sa Bitpinas. Just in, SEC request NTC and DITC to block access to Binance in the Philippines within 3 months. So mabigat to. This blocking is expected to be implemented within 3 months from the advisory issuance. The grace period aims to provide Filipino investor on Binance adequate time to close their positions and withdraw their investments. Ayan, so pinapa-withdraw na yung investments dito sa Binance. So paano yun? Hindi na tayo makapag-trade ng crypto or Bitcoin sa Binance. Ano yung mga alternative? Kaya dito sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-trade ng Bitcoin or mga crypto dito sa XM MetaTrader 4 trading platform. So kagaya nito ka-trade, meron akong trade sa Bitcoin. So makita nyo, nag-buy ako, size 1 Bitcoin sa price na 20,669. At ngayon may profit na ako, floating profit 18,180 US dollar. So kulang-kulang nasa 1M yung profit ko dyan. So dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-trade ng Bitcoin dito kagaya nitong trade ko. So itong platform na ito ay legit, walang problema sa withdrawal, mabilis, wala pang 1 oras at pwede kayong mag-withdraw anytime. So matagal na ako nagtitrade dito. So dito pwede tayong mag-trade ng crypto 24 hours a day, 7 days a week. Zero commission, trade with up to 500:1 leverage. So automatic nakaset na yung account natin ng times 500 leverage. Going short or long according to market move. So pwede tayong mag-buy kapag tumaas, pwede tayong mag-profit. Pwede mag-sell kapag bumagsak yung market or price ng Bitcoin. Pwede rin tayong kumita. Kaya kahit pabagsak, pwedeng kumita. Tight spreads and no recoats. So kung gusto niyo mag-trade dito, ilagay ko yung link sa baba sa video description para makapag-open kayo ng account at makapag-trade dito. Okay, so ipapaliwanag ko muna ang 1:500 leverage. So makita niyo yung account natin ay 21,994 US dollar kasi bumili tayo ng Bitcoin noon nung bumagsak yung presyo ng Bitcoin sa 20,000. Ayan, at bumili lang tayo ng isang Bitcoin. So ano yung 1:500 leverage? Or times 500. So ibig sabihin yan, kapag nag-deposit tayo dito or yung trading capital natin or investment natin ay 1,000 US dollar. Okay? So i-times mo sa 500 equals 500,000. 500,000 US dollar. Okay? Yan. Ang presyo ng Bitcoin ngayon ay 38,900. So lagyan natin 39. So 500,000 divide 39,000 equals 12.8. Ibig sabihin, kahit 1,000 US dollar na yung i-deposit natin dito, kaya nating bumili ng 12.8 Bitcoin. Ganon kadami ang pwede nating bilhin kasi naka times 500 yung leverage. Pero, times 500 din yung risk. Kasi bumagsak lang ng konti yung presyo ng Bitcoin kasi isipin mo, ang dami nang binili mo. 12.8, magkano yung value yan? 500,000. Bumagsak lang ng worth 1,000 US dollar. So, ma-loss na yung dineposit natin or yung capital natin. So, automatic ma-close yung trade natin. At hindi na tayo makarecover, masunog na yung capital natin. Kaya sobrang taas ng risk. Kaya hindi advisable na bumili ng maraming crypto na maliit lang yung deposit mo. Okay, kaya bumili ako ng isang Bitcoin. Nag-deposit naman ako ng 20,000 US dollar kasi yung presyo ng Bitcoin ay 20,000 din. So, parang hindi na natin ginamit yung leverage. 1:1 lang. Okay? So, ngayon, bibili tayo ng Bitcoin kasi bumagsak na yung price. Ayan, so nasa daily time frame tayo. Ayan, so pwede tayong basahin yung chart. Ito yung trend, uptrend siya. Pataas, tapos bumagsak. Pwede tayong ilipat sa hour 1. Pwedeng sa M5, M15, depende kung anong time frame yung gusto mo. So, maganda rin dito mag-analyze ng chart. Okay? Pwede kang magguhit-guhit dyan kung gusto mo. So, pwede kayong mag-trade dito sa platform, pwedeng PC, pwede rin sa cellphone, pwede rin sa mobile. Okay? Ito yung mga funding method ni Teller, Skrill, Visa, credit or debit card, online bank transfer, halos lahat ng bank natin sa Pilipinas, pwedeng cryptocurrencies, at syempre, pwedeng mag-deposit gamit ang GCash. So, ito rin yung mga withdrawal option. At ang kagandahan dito, anytime pwede mong withdrawin yung pera mo. Basta't Monday to Friday, wala pang 1 oras, pasok na agad sa account natin at walang withdrawal fee.
So, mag-deposit ako ng 2,000 US dollar or 100,000 pesos. Okay, so nakapag-deposit na tayo. Kaya makita natin 23,994 US dollar na yung pera natin dito. So, bibili na tayo ng Bitcoin. Okay? So, paano ba bumili dito? So, makita naman natin dito sa taas, merong trade panel button dito. So, pindutin lang natin yan para lumabas yung sell o kaya buy button. Okay, so dito sa gitna, dito mo ilalagay kung ilang Bitcoin yung bibilhin mo. Kung isang Bitcoin yung matitrade mo. So dito naman, ito naman yung chart kung saan mamili ka kung ano yung crypto na iti-trade mo. Open mo lang yung chart. Example, XRP USD. Yan, makita mo yung chart ng XRP USD. Okay, pwede mo lakayan yan. 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 Okay, so yan, pwede mo rin i-trade yan. So dito lang tayo sa Bitcoin. Okay, so yung 100,000 pesos ko or 2,000 US dollar, ilang Bitcoin yung pwede nating bilhin. So yun, kung gamitin natin yung leverage natin na times 500, kaya natin bumili ng 25 Bitcoin. Pero hindi natin gagawin yon kasi mabilis malugi yung account natin. So kapag bumagsak lang ng 2,000 US dollar, ma-close na yung account natin, masunog na, so hindi na tayo makarecover. So dito sa gagawin natin, 1:1 lang. Para basta't hindi mag-zero yung presyo ng Bitcoin, hindi mo-close yung trade natin, hindi malulugi yung account natin. Kung mag-negative man, floating lang siya, so hintayin lang natin na tumaas yung presyo. So punta lang kayo sa Google, search nyo lang BTC USD. So nag-deposit tayo ng 2,000 US dollar. So ilang Bitcoin yung pwede nating bilhin? So pwede tayong bumili ng 0.051 Bitcoin. Okay, so dito sa MetaTrader, lagay lang natin dito 0.051 Bitcoin. So hanggang 2 decimal point lang, kaya 0.05 lang. Okay? So ito yung price ngayon, 38,954. So click lang natin ang buy button. So makita natin, mayroon ng green line dito, ibig sabihin nakabili na tayo ng Bitcoin. At makita natin dito, ayan, nakabili na tayo ng Bitcoin worth 0.05 Bitcoin. Okay? So makita natin yung floating profit natin ay negative 1.9 US dollar. So floating lang yan. So hanggat hindi mag-zero yung Bitcoin, hindi ma-close or masunog yung account natin. Kasi 1:1 lang yung leverage ng trade natin. Okay? So dito pwede nating i-adjust. Example, gusto natin ng maglagay ng take profit. Ilain mo lang yan. Example, gusto pag bumalik yung presyo dito sa 47,000, so makita natin kung magkano yung kikitain natin. Ayan, pwede tayong kumita ng 407 US dollar. So pwede ka rin maglagay ng stop loss. Example, kapag bumagsak pa, automatic ma-close yung trade mo na malugi ka ng 146 US dollar or depende kung magkano yung gusto mo, 200 US dollar. Pero hindi natin gagawin yon kasi ang ano natin dito, long-term investment. Ang dineposit kasi natin dito, 2,000 US dollar. So, i-cancel natin yung stop loss. So, ang ano natin na malugi man siya ng 200 US dollar, hindi pa rin ma-close yung trade natin. So, may chance pa rin tayo na makarecover kapag bumalik pataas yung presyo. Okay? So, yun lang ka-trade para sa video nito. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko.